Jake Abad is the only son of Arturo, and probably his weakness. Mula sa kabila ng mesa, iniabot ni Mr. Valderrama ang isang sobre kay Mia. Patayin mo siya. Siguraduhin mo malinis. Kinuha ni Mia ang sobre at marahang binuksan. Isang larawan ng isang lalaking nasa late 20s. Matikas ang tindig. Hindi maikakailang may kagapuhang taglay. Anong kasalanan niya? Malamig niyang tanong. Hindi man lang nagtaas ng tingin. Hindi ang kasalanan niya ang mahalaga, kundi ang kasalanan ng ama niya. Arturo has become a liability. If his son dies, he crumbles. Nothing crushes a man faster than losing his only son. Muling tumitig si Mia sa larawan. Alam mo namang hindi ako pumapatay na walang sapat na dahilan. Huwag kang mag-alala. Darating sa'yo lahat ng detalye na kailangan mo. Just do your job. Money isn't a problem here. You can name your price. Isinandal ni Mia ang sarili sa upuan. Hindi pa rin binibitawan ang larawan ni Jake Abad. Sinipat niya ito. Tinitignan na matikas sa tindig. Ang kumpiyansa sa ekspresyon ng lalaki. Hindi ito mukhang mahina. Anong klaseng proteksyon na meron siya? I don't know. Ikaw ang kailangang umalam nun at di ako. Diretsahang sagot ni Mr. Valderrama habang iniikot ang laman ng kanyang baso. Saglit na natahimik si Mia. Mukhang sa posisyon pa lang na ama ni Jake sa gobyerno. Alam niya na agad na hindi ito magiging madali. Ibig sabihin, hindi lang simpleng assassination ang kailangan niyang gawin. Interesting. Bulong niya tsaka tinignan si Mr. Valderrama. This won't be easy. I'll need time, information, and full access to your network. I don't take suicide missions. Ngumiti si Mr. Valderrama. I would not expect anything less from you. Consider it done. Tumayo si Mia. Isinuksok ang sobra sa kanyang coat. Then consider him dead. Makalipas ng ilang oras, sa isang madilim na kwarto, tanging ilaw mula sa monitor ang nagbibigay sa liwanag sa kabuuan ng space ng kinaroroonan ng kaibigan ni Mia na si Ara. Isa ring assassin na tulad niya. Nakaupo ito sa harap ng 3 screen. Mabilis na nagtitipa habang ini-scan ang impormasyon patungkol kay Jake Abad. Habang siya naman nakasandal sa pader, tahimik na pinagmamasa ng kaibigan. Sa harapan niya, nakalapag ang larawan ni Jake at ilang papel na may confidential records. Matindi ang security niya. Sabi ni Ara, hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi nakakagulat, considering na anak siya ng isang corrupt official ng gobyerno. He's guarded 24/7. Hindi basta-basta ang bodyguards niya. Mga dating sundalo at ex-black ops ang ilan. Ano pang nalaman mo tungkol sa kanya? Tanong ni Mia habang iniikot sa daliri ang isang bala ng sniper gun. His name is Jacob Abad. Jake for short. 28, may sariling kumpanya. Pero may mga rumors na involved siya sa illegal arms trading. Rumors lang di pa napapatunayan until now. Hindi ko pa makumpirma pero siguro, like father like son, hindi siya inosente sa kalokohan ng tatay niya. Tumingin si Ara sa kanya. Pero may isa pang interesting na bagay. Muling tumingin si Mia sa screen, kung saan lumabas ang ilang litrato ni Jake. Mga candid shots mula sa iba't ibang event, pati mga kuha ng mga taong malapit sa kanya. Ano? Wala siyang masyadong public records about relationships. Mukhang may trust issue. Bihira ang lumalapit sa kanya, maliban sa isang tao. Pinindot ni Ara ang isang key at lumabas sa screen ang larawan ng isang babae. Morena, mahaba ang buhok, may matalim na mga mata,
Sino yan? Julia Cervantes. Isa sa mga personal bodyguards niya. Pero, based sa body language nila sa mga surveillance footage, mukhang hindi lang yan ang role niya. Baka ito ang magiging susi natin. Napangisi siya. Then, I'll need to get close. Exactly. Tumayo si Mia at tinignan ang relo niya. May idea ka ba kung paano natin malulusutan ang security niya? Tumingin ulit si Ara sa screen. Nag-click ng ilang files at tumingin kay Mia nang may mapanuksong ngiti. Oh, don't worry. May isang paraan, pero kailangan mong magtiis. Ano ibig mo sabihin? Jacob Abad regularly goes to an exclusive gym. Ang problema, members only ito. Pero may isang bagong trainer na kapapasok lang. You want me to be a trainer? Hindi mo kailangan maging trainer, Mia. Kailangan mo lang maging isang gym member na gustong magpa-train. I've already set up your background. Fine. Let's see. What makes this guy tick? Dahan-dahang pumasok si Mia sa gym. Suot ang simpleng black leggings at fitted tank top. Sapat para magmukhang isang taong seryoso sa fitness. Pagdating pa lang sa loob, ramdam niya na ang pagiging exclusive ng lugar. Malinis, elegante, at halos puro elite ang mga tao. Naglakad siya papunta sa front desk, kung saan isang lalaki na naka-sweatshirt ang nakatayo. Abala sa pag-check ng membership records. Excuse me. Bati ni Mia, gamit ang bagong identity na binuo ni Ara. I'm here to sign up for a membership. I'm Liana Cruz. Napatingin ang lalaki sa kanya at bahagyang umiti. Ah, ikaw pala yun. Ako si Marco, bagong trainer dito. Sinabi na ni Ara na darating ka. Tumango siya. Hindi pinahalata ang pagka-alerto niya. Alam niyang kahit baguhan si Marco sa gym na ito, may posibilidad na maging hadlang to kung hindi siya magiging maingat. Yeah, gusto kong subukan to. Sabi kasi ni Ara, ito ang pinakamagandang lugar para mag-train. Ngumiti si Marco. Tama siya, pero babala lang. Hindi biro ang training dito. Mabilis ang pacing. At ang mga nagtitrain dito, karamihan, may background sa combat o athletics. Ngumiti si Mia. Sounds perfect. Sige, simulan natin sa basics. Pakita ko sa'yo ang lugar. Sinamahan siya ni Marco papunta sa main gym area. Malawak ang loob, puno ng state-of-the-art equipment. May isang section para sa weight training, cardio machine, at isang espesyal na area para sa combat sports. Habang naglalakad, nagmamasid si Mia, hinahanap ang posibleng security cameras, blind spots, at emergency exit. Isang linggo lang ang binigay niya sa sarili para maunawaan ang kilos si Jake bago niya ito patayin. Dito ka muna, sabi ni Marco nang makarating sila sa isang open training space. Tignan natin ang form mo sa basic movements. Tumango si Mia at humanda. Kunwaring nag-a-adjust ng stance. Kailangan niya magpakitang gilas ng sapat para mapansin. Pero hindi ganoon kaapektado ang kanyang katawan dahil sanay na siya dito. Sinubukan niya ring hindi maging ganon kaperpekto para hindi maging kahinahinala. Biglang nagbago ang hangin sa gym. Parang may anghel na dumaan. O mas tamang sabihin, parang bumaba ang hari ng lugar. Pumasok si Jake Abad kasama si Julia Cervantes. Maging ang ilang nasa gym, saglit na natigilan. Hindi lang dahil sa presensya ni Jake, kundi dahil sa aura nitong parang laging may laban na susuungin. Suot nito ang isang fitted training shirt at isang simpleng wrist strap sa kaliwang kamay. Hindi siya mukhang isang spoiled rich boy. Mukha siyang taong dumaan sa hirap ng training at sanay sa laban. Si Julia naman, tahimik lang na nakasunod, pero halatang alerto ang mga mata. Habang nagpapatuloy si Mia sa training kasama si Marco, napansin niyang napatingin si Jake sa kanya.
Hindi niya alam kung guni-guni lang niya. Pero parang pinagbastan siya nito ng bahagya. At nang hindi inaasahan ni Mia, lumapit si Jake. Excuse me. Sabi nito, mababa ang tono ng boses, ngunit may otoridad. Mali ang posture mo. Saglit siyang napatigil pero hindi siya nagpahalata. Umangat ang tingin ni Jake sa kanya. Ganon din siya sa lalaki. Nakita niya nakatitig ito sa kanyang stance. Oh? Teka, anong mali? Tanong niya, kunwaring clueless. Lumapit si Jake sa likod niya. Hindi nag-atubiling i-adjust ang posisyon ng kanyang balikat at likod. Mas maganda kung ibababa mo tong balikat mo ng bahagya. Tapos, panatilihin mo relax ang core. Kung masyadong tense, mas mabilis ka mapapagod. Ramdam ni Mia ang init ang katawan ni Jake sa likod niya. Kahit alam niya isa lang tong simpleng pagtuturo, may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Si Julia, na nakamasid sa di kalayuan, bahagyang nagtaas ng kilay. Better? Tanong ni Jake. Kumunot ang noon ni Mia kunwaring nag-a-adjust pa. I think so. Salamat ah. Bahagyang tumango si Jake bago bumalik sa training area niya. Habang si Julia naman nanatiling nakatitig kay Mia. Napangiti na lang siya. Mukhang mabilis niyang magagawa ang plano sa isip. Nagsisimula pa lang siya. Pero para sa kanya, isa na yung mission accomplished. Hindi niya planong makuha agad ang atensyon ni Jake. Pero hindi rin niya planong maging invisible. Ang kailangan niya, isang natural na paraan para mag-cross ang landas nila. Isang simpleng interaksyon na magbubukas ng oportunidad para mapalapit siya dito. Habang naglalakad siya sa training area, dumaan siya sa hanay ng mga dumbbell. Pinili ang tamang bigat para sa kanyang workout. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nasa malapit si Jake, abala sa pagbubuhat ng barbell. May ilang gym members na dumaan at bumati dito. Halatang kilala ito at nirerespeto ito sa lugar na ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang dumbbell, pero sinadya niyang kunin ang mas mabigat kesa sa kanyang normal na ginagamit. Pagbuhat niya, agad niyang naramdaman ang bigat nito. Sigurado ka dyan? Biglang sabi ng isang boses sa tabi niya. Napalingon siya at nakita niyang si Jake. Nakatingin sa hawak niyang dumbbell na parabang iniisip kong paano siya tutulungan ng hindi nagbumukhang mayabang. Why not try? Sabi kasi ni Marco, challenge yourself daw eh. Ngumiti si Jake. Oo nga, pero dapat tama rin ang form mo, baka ma-injure ka. Bago pa siya makasagot, lumapit ito ng bahagya at bahagyang tinuro ang tamang posisyon ng kanyang braso. Hindi rin ito nagdalawang isip na hawakan siya. Ramdam niya ang init ng palad nito sa kanyang braso. Dapat, nakasupport yung wrist mo ng ganito. Tapos, i-engage mo yung core para hindi puro braso ang gumagawa ng trabaho. Si Mia, seryoso rin namang sumunod sa instructions nito. At napansin ang konting pagbabago sa bigat ng dumbbell. Mas may control na siya. That's better. Sabi ni Jake, bahagyang nakangiti. Yeah, salamat coach. Tumawa si Jake. Huwag mo sabihin kay Marco ah. Baka ipalipat niya ako sa coaching staff. Ngumiti siya pero sinadya niyang gawing kaswalang ang interaksyon. Hindi niya dapat ipakita na interesado siya. Hahayaan niyang si Jake ang unti-unting magbukas ng usapan. So ikaw na ba yung official welcoming committee dito? Biro niya. Di naman. Pero kapag may bago mo ka, madali ko napapansin. Ganun ba? Oo. Lalo na kung mukhang first time sa ganitong setup. Napansin niyang hindi ito nagbibiro. Obserbanteng tao si Jake. Isang bagay na dapat niyang tandaan. Muli siyang nag-ayos ng postura bago inilahad ang kamay. I'm Liana Cruz. Saglit na tumingin si Jake sa kamay niya. Saka ngumiti at tinanggap to. Jacobad. Bahagyang nagtagal ang hawak ni Jake sa kamay niya bago ito bumitaw. Nagbigay siya ng simpleng ngiti
bago muling itinuon ang pansin sa kanyang workout. Hindi niya kailangang pilitin ang usapan. Ang mahalaga, nakilala na siya ni Jake. At sigurado siyang hindi siya basta-basta malilimutan nito. Ayaw man aminin ni Mia, pero hindi niya inaasahan ang interaksyon nila ni Jake kanina. Inaasahan niyang magiging mayabang ito. Isang spoiled na anak mayaman na sanay sa lahat ng tao na sumusunod sa kanya. Pero hindi. Walang bahid ng kayabangan ng boses nito. At kahit may natural na otoridad sa kilos, hindi ito mapagmataas. At hindi rin ito masyadong malapit kay Julia. Yun ang napansin niya. May distansya sa pagitan nilang dalawa. Gaya ng isang tao na may tiwala pero may hinahawakang limitasyon. Interesting. Bulong niya sa sarili. Huminga siya ng malalim. Pilit ibinabalik ang focus sa emosyon. Hindi siya narito para makapagkaibigan. Narito siya para mapalapit kay Jake. Pag-aralan ang kahinaan nito at hanapin ang tamang oras para sa execution. Nagpatuloy siya sa kanyang training kasama si Marco. Pero hindi niya maiwasang mapansin kung paano ilang beses siyang sinulipan ni Jake sa kabila ng gym. Nang matapos ang training niya, tumuloy siya sa hydration station. Habang umiinom ng tubig, napansin niyang nakaupo si Jake sa isang bench. Pinupunasan ng pawis sa noo. Wala na si Julia sa paligid. Napansin nito ang presensya niya at tumango. Kaya mo pa? Tanong nito at may bahagyang ngiti sa labi. Kunwari siyang huminga ng malalim at pinunasan ng pawis sa leeg. Medyo naninibago lang. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng gym. First time mo ba? Sa Apex? Oo. Sabi kasi ng kaibigan ko maganda raw dito. Though hindi ko in-expect na ganito ka-intense. Mabilis ang pacing dito. Pero kung gusto mo seryosohin ang training, this is the best place for it. Seryoso ka bang nagsasalita? O nagbebenta ka lang ng membership? Tumawa si Jake. Hindi ako bayad na endorser. Kung yun na ibig mong sabihin. Napansin ni Mia na kahit mukhang malakas si Jake, hindi ito mahirap lapitan. Ang iniisip niya magiging isang aroganteng lalaki ay may maaliwalas na disposisyon at tila hindi sanay sa masyadong formal na usapan. So matagal ka na dito? Tanong niya, kunwaring interesado. Tagal-tagal na rin. Halos araw-araw ako nandito kapag walang trabaho. Ibig sabihin, mahilig ka talaga sa training. Napangiti si Jake sa kauminom ng tubig. Di lang yun. Sa mundo ko, kailangan handa ka palagi. Naramdaman niya ang bigat sa tono ng boses nito. Bago pa man siya makapagtanong, lumapit si Marco at mukhang nag-aalangan. Jake, kailangan ka raw ni Julia sa labas. May urgent matter yata. Tumango si Jake. Bago umalis, tumingin ulit to kay Mia. Good luck sa training mo, Liana. At sa unang pagkakataon, narinig niyang pinanggit ito ang peking pangalan niya. Salamat. Habang pinagmamasdan niyang papalabas si Jake, naglalaro sa isipan niya ang impresyon na iniwan nito. Hindi ito ang ini-expect niyang target. Hindi ito mukhang masama. Sa katunayan, may aura ito na isang tao na may pinaglalaban. Isang taong may mabigat na pasan. Pero hindi siya dapat magpadala. Walang mabubuting tao sa mundong ginagalawan niya. Alam niyang sa ilalim ng maamong muka at down-to-earth na ugali, may itinatagong baho ito at yun ang kailangan niyang tuklasin. Matapos ang kanyang session, nagtungo siya sa locker room para magpalit ng damit. Wala nang gaanong tao sa paligid. Karamihan tapos na sa training at nagsiuwian na. Habang nag-aayos siya ng gamit, narinig niyang may dalawang taong nag-uusap malapit sa shower area. Kailangan mong huminahon, Jake. Boses si Julia. May bahagyang diin sa tono nito. Parang sinusubukang kalmahin ang kausap. Huminahon? Sagot ni Jake. Paano ako hihinto kung paulit-ulit yung ginagawa to? Halatang may galit ito sa boses. Napatigil si Mia.
Walang iba siyang pwedeng tinutukoy kundi si Arturo. Alam mo namang hindi siya magbabago. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Pagpapatuloy ni Julia. Ngayon mas mahina na ang tono ng boses. So ano? Hahayaan ko na lang. Magbubulag-bulagan na lang ako habang ginagamit niya ang pangalan ko para linisin ang imahe niya. Hindi ko na lang pinapansin kung anong ginagawa niya pero sobra na to. Kung paano niya tinatapakan ng mga tao para lang manatili sa kapangyarihan, sobra na. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya ito inaasahan. Akala niya, isang lalaking loyal si Jake sa kanyang ama. Isang lalaking bulag sa korupsyon ni Arturo. Pero ngayon, naririnig niya mismo ang galit sa boses nito. Jake, hindi mo naintindihan, Julia. Bumuntong hininga si Jake. Halatang bumababa ang galit pero hindi nawawala. Simula bata pa lang ako. Nakita ko na kung paano niya gamitin ang mga tao at ngayon gusto niyang gamitin ako? Hindi ko hahayaan yon. May ilang segundong katahimikan. Tila nagdadalawang isip si Julia bago magsalita. Alam kong gusto mong lumaban. Pero Jake, wala kang laban sa kanya. Makakahanap ako ng paraan. Anong gagawin mo? May pag-aalinlangan sa boses ni Julia. Saan ka magsisimula? Di ko pa alam. Isang matigas na sagot mula kay Jake, pero hindi ako susuko. Muling bumalot ang katahimikan. Hindi na rin gumalaw si Mia mula sa kinatatayuan niya. Pilit inaalala ang bawat salitang narinig niya. At nang marinig niya naglakad palayo si Julia, nagmadali siyang nagkunwaring inaayos ang kanyang gamit. Kunwaring hindi niya narinig ang usapan. Ngayon mas lalo siyang naiintriga. Si Jake abad, hindi lang simpleng target. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, bigla siyang nagdalawang isip. Sa paglipas ng mga araw, mas naging pamilyar si Mia sa takbo ng buhay sa gym. Hindi siya nagpakitang interesado kay Jake, pero hindi rin siya lumayo. Alam niyang mas magiging epektibo ang plano niya kung pababayaan niyang si Jake mismo ang magpakita ng interes sa kanya. Sa tuwing mapapadaan siya sa training area, madalas siyang kinakausap ni Jake. Minsan tungkol sa tamang workout form, minsan tungkol sa simpleng bagay gaya ng kung paano hindi mabibigla ang katawan sa training. Sa mata ng iba, isa lang itong simpleng interaksyon sa pagitan ng isang experienced gym goer at isang baguhan. Pero para kay Mia, isang testo. Habang nakikilala niya si Jake, mas nagkakaroon siya ng clue. Kung paano nito tinitignan ng mundo. Hindi ito agresibo, pero hindi rin ito mahina. Hindi ito mukhang taong lumaki sa yaman at kapangyarihan. Sa katunayan, mas parang isang lalaking sinusubukang patunayan ang sarili sa ibang paraan. Isang gabi matapos ang isang matinding training session, nagkasabay silang magpahinga sa lounge area ng gym. Konti lang ang tao. Karamihan nagsisiuwian na. Habang iniinom ang tubig sa kanyang bote, napansin ni Mia ang malalim na iniisip ni Jake. Hindi to katulad ng dati na palaging kumpiyansang aura ang pinapakita sa iba. Para ba ngayon may bumabagabag dito? Dito niya naisip magsimula ng pakikipag-usap. Alam mo, Jake, ang daming usapin tungkol sa tatay mo. Panimula niya, tila kaswalang ang tono. Napansin niyang agad itong tumigil sa pag-inom ng tubig. Talaga? Pinagmasdan niya ang reaksyon nito. Oo. Karamihan, iniidolo siya. Pero syempre may iba ring hindi sang-ayon sa ginagawa niya. Tumahimik si Jake. Sa loob ng ilang segundo, hindi ito gumalaw. Para bang pinoproseso ang narinig. Hanggang sa dahan-dahan itong nag-angat ng tingin sa kanya. Liana, ayokong pag-usapan ng tatay ko. Doon napatigil si Mia. May kakaibang bigat sa tono ni Jake. Hindi galit, pero punong-puno ng pag-iwas. At mas naging kapansin-pansin ang isang bagay. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin na para bang hindi niya kayang pag-usapan ang sariling ama.
Mukhang inosente ang target ni Mia. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya isang bagay na hindi dapat nararamdaman ng isang assassin sa kanyang target. Ang pag-aalinlangan. Sa ilang segundong katahimikan, pinagmasdan lang ni Mia ang mukha ni Jake. At ayaw mong pag-usapan. Galit ka ba sa kanya? Bumuntong hininga si Jake at saglit na napapikit. Para bang pinipigilan ang sarili, halatang hindi gusto na pinag-uusapan ang tungkol sa ama nito. Liana. Nilingon siya nito pero hindi agad sumagot. Ilang segundo pa bago nito tuluyang binitiwan ng tingin. Parang nagdadalawang isip. Wala lang. Gusto ko lang lumayo sa anino niya. Anong ibig mong sabihin? Hinay-hinay na tanong ni Mia. Tila nag-isip si Jake kung dapat niya bang sagutin o hindi ang tanong na yon. Maya-maya, umiling ito at marahang tumawa, pero walang halong saya ang boses. Ang hirap kasi, kapag may tatay ka masyado makapangyarihan. Lahat ng tao may inaasahan sa'yo. May mga tingin na para bang alam nila kung sino ka bago ka pa magsalita. Napakunot noo si Mia. Hindi mo ba gusto yon? Hindi ba mas madali ang buhay kapag malakas yung connection mo? Kung yun lang ang habol mo, oo. Pero paano kung ayaw mo maging parte ng mundo niya? Doon unti-unting nagkakaroon ng linaw kay Mia ang lahat. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Si Mia, tahimik na, pinoproseso ang sagot ni Jake. Si Jake, nakatingin sa sahig. Para bang may kinakalaban sa isip niya. Hanggang sa bigla ito magsalita. Mahirap, Diana. Sa mundong ginagalawan ko, nakakabit na ang pangalan ko sa kanya. Kahit anong gawin ko, ako pa rin ang anak ni Arturo Abad. Hindi yung sarili kong pangalan ang dala ko, kundi yung kanya. Pinanood niya ito. Pinagmamasdan kung paano bumigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Mahal ko siya. Mahal ko ang tatay ko pero hindi ako bulag. Alam ko hindi malinis ang pangalan niya. Alam ko may mga ginagawa siyang hindi ko kaya ipagtanggol. Di ako tanga para isipin na perpekto siya. At galit ako sa kanya dahil doon. Saglit siyang natigilan. Galit ako kasi hindi niya ako pinakikinggan. Galit ako kasi kahit anong gawin ko, hindi ko siya kayang baguhin. Galit ako kasi kahit gusto ko lumayo, kahit gusto ko maging sarili kong tao, lagit lagi akong babalik sa pangalan niya. Nagbaba ng tingin si Mia. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang bigat ng mga salitang yon. Dati, madali lang sa kanya ang pumatay. Madali lang sa kanya ang magdesisyon kung sinong kaaway, kung sino ang dapat mawala. Pero ngayong kaharap niya si Jake, isang lalaki na biktima at hindi kontrabida. Para bang hindi na ganun kadali ang lahat. Para bang ngayon lang niya naisip na baka mali ang misyon niya. Baka maling tao ang tinarget niya. Baka si Jake mismo ang biktima ng sariling pangalan niya. At di niya alam kung bakit. At sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung kaya niyang tapusin ang trabaho. Pagkalabas ni Mia ng gym, agad siyang naglakad papunta sa pinakamadilim na sulok ng parking lot, kung saan naghihintay si Ara sa loob ng isang itim na SUV. Pagkapasok niya, sinara niya agad ang pinto at napabuntong hininga. Well? Tanong ni Ara habang abala sa pag-scan ng data sa tablet niya. Hindi man tutumingin kay Mia, halatang inaasahan nito ang progress report. Kamusta ang bonding mo with our target? Hindi siya agad sumagot. Sa loob na ilang linggo, marami na siyang alam tungkol kay Jake, mga bagay na hindi niya inasahan. Napansin ni Ara ang katahimikan niya, at agad tong lumingon. Mia? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. It's not what I expected. Napatigil si Ara sa kadahan-dahang ibinaba ang tablet. Ano ibig mo sabihin? Saglit na nag-alinlangan si Mia pero sa huli, pinili niyang sabihin ang totoo. Hindi siya tulad ng tatay niya. Oo, anak siya ni Arturo. Pero hindi siya tulad ng kanyang ama.
He knows what his father doing. And he hates it. He wants to get out. Nagtaas ng kilay si Ara. So what? That doesn't change anything. It does. Hindi siya dapat ang target. Tahimik na tumingin lang si Ara sa kanya. Para bang hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos na ilang segundo, napailing ito at napatawa ng bahagya. Pero hindi dahil sa tuwa. Wait. Tumagilid ito at inaninag ang mukha ni Mia. Sabihin mo hindi ka nagbibiro. This is not like you. Hindi siya sumagot. Mia, ano nangyayari sa'yo? Since when did you start second-guessing your mission? This is different. Hindi. Pare-pareho lang to. Trabaho to, Mia. You don't get to pick and choose which job you want or to do based on how you feel about the target. Mas humigpit ang hawak ni Mia sa kanyang jacket. His innocent Ara. Innocence doesn't mean he's not a threat. The fact that he exists makes him a liability. That's how this world works, and you know that. Napalunok si Mia. Alam niya. Pero bakit ngayon lang niya naramdaman ng ganitong klase ng pagdadalawang isip? Mia, let me remind you, hindi uso ang awa sa trabaho natin. Kung anong inutos sa'yo, sundin mo. We kill who we are told to kill. No questions asked. What if this time we're wrong? Tanong ni Mia diretso ang tingin kay Ara. Hindi agad nakasagot si Ara. Pero sa huli umiling ito at tumingin sa kanya na parang hindi na siya kilala. Hindi mo kayang gawin ang trabaho, Mia. May ibang gagawa para sa'yo. Doon siya natigilan. Kung di siya ang papatay kay Jake, may iba ipapadala si Mr. Valderrama. At kung iba ang gagawa ng trabaho, walang garantiya na magiging malinis ang lahat. And there's no guarantee na hindi ito matatapos sa mas malaking gulo. Napakuyom ang kamay ni Mia. May isang bagay siyang kailangan gawin. Hindi na ito tungkol sa misyon. Makalipas ang ilang oras, nasa loob na si Mia ng kanyang apartment. Tahimik na nakaupo sa gilid ng kama, habang nakatitig sa burner phone sa kanyang kamay. Alam niya anumang sandali tatawag si Mr. Valderrama para kamustahin ang progress niya. At tama nga siya. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Mia speaking. Kumusta progress mo? Matagal ka na sa gym. Dapat ngayon, alam mo na ang galaw ng target mo. Agad na tanong ni Mr. Valderrama at walang paligoy-ligoy. Huminga siya ng malalim. I do. Good. May bahagyang pagkasawa sa boses nito. Then it's time. Tagal na ako naghihintay. Kailangan na nating tapusin to bago pa makahalata ang ama niya. Nanatili siyang tahimik. Mia. Napapikit siya sandali. Pilit isinantabi ang pag-aalinlangan sa loob niya. Hindi ito ang tamang oras para magtanong, para magduda. Ito ang buhay niya. Ito ang trabahong alam niyang gawin. Kung di niya ito gagawin, may ibang papadala si Mr. Valderrama. At mas magiging madugo ang resulta. Kaya kahit may bumibigat sa dibdib niya, pinilit niyang gawing matatag ang boses niya. Handa na akong patayin si Jake. Good girl. Masayang sagot ni Mr. Valderrama. Hindi mo naman talaga ako bibiguin, di ba? So tell me, anong plano mo? Saglit siyang tumingin sa malaking bintana ng kanyang apartment. Pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. Oras ng gabi. Sa labas ng gym. Alam ko na ang oras kung kailan siya lumalabas mag-isa. Excellent. May bahagyang tawa si Mr. Valderrama. Ayokong may complications, Mia. Malinis at tahimik, gaya ng dati. I know. I'm counting on you. Pagkatapos nun, pinutol na ni Mr. Valderrama ang tawag. Ibinalik ni Mia ang phone sa mesa at dahan-dahang isinandal ang sarili sa headboard ng kama.
Handa na nga ba siya? O pinipilit niya lang ang sariling maniwala? Dahil kung talagang handa na siya, at parang may tinik na bumara sa kanyang lalamunan noong sinabi niyang papatayin niya si Jake. Bukas ng gabi sa labas ng gym. Malamig ang tono ni Mia habang nakaupo sa passenger seat ng sasakyan ni Ara. Sa pagitan nila, may tablet na nagpapakita ng security feed sa labas ng Apex Gym. Nakahawak si Ara sa manibela. Nakakunot ang noo habang tinitignan ng footage. Sigurado ka na rito? Hindi sumagot si Mia agad. Alam niyang hindi ito tungkol sa plano. Tungkol ito sa nararamdaman niya. Pero hindi niya maaaring ipakita ang pag-aalinlangan. Oo, malinis at mabilis. Walang ebidensya. Tumango si Ara. Tinapik ang tablet at nagpalit ng view sa satellite map. Ito ang layout ng gym. Inilusot niya ang daliri sa screen. Usually, 9:30 p.m. lumalabas si Jake. Saktong konti na lang ang tao sa oras na yan. Based sa pattern, dadaan siya dito para kunin ang sasakyan niya. Itinuro niya ang isang madilim na iskinita sa gilid ng parking lot. Sumandal si Mia sa upuan. Walang CCTV coverage? Meron. Pero, niloop ko na ang footage. Wala rin gaano dumadaang tao. Kung gagawin mo ito ang perpektong lugar. Tumahimik si Mia. Pinag-aaralan ng mapa. Alam niyang tama si Ara. Kung babarilin niya si Jake dito, mabilis siyang makakatakas. Anong gamit mo? Tanong ni Ara at bumaling sa kanya. Suppressed pistol. One shot to the head. Kailangan siguradong patay siya. Walang chance na mabuhay. Paalala ni Ara. Napalunok si Mia. Alam ko. Ako ang lookout. May signal blocker akong ilalagay sa paligid para wala makatawag ng tulong agad. Bibigyan kita ng go signal sa earpiece mo kung ligtas na. Pagkatapos ng putok, aalis tayo agad. Nagkatinginan sila ni Ara. Wala na itong atrasan. Pero bakit parang pumibigat lalo ang pakiramdam niya? Tahimik ang iskinita sa gilid ng Apex Gym. Maliban sa may hinangyabag ng isang lalaking papalapit sa kanyang sasakyan. Si Jake. Si Mia nakatago sa dilim. Nag-aabang. Mahigpit ang hawak niya sa baril. Ang hintuturo niya nakapwesto sa gatilyo. Target acquired. Dumaan ang boses ni Ara sa earpiece. Walang tao sa paligid. Now or never, Mia. Huminga siya ng malalim at lumabas mula sa anino. Mabilis ngunit walang ingay. Bago pa man makasakay si Jake, sa sasakyan, itinulak niya ito sa pader. Ang malamig na dulo ng baril, idiniin niya sa sentido nito. Hindi man lang ito nagulat, hindi nagmakaawa. Sa halip, tinignan lang siya nito. Malamig, matalim, pero hindi natatakot. Kung kailangan mo akong patayin, gawin mo na. Napasinghap si Mia. Hindi niya inaasahan ang reaksyong yun. Ano pang hinihintay mo, Liana? Kung ito ang kailangan para matapos na lahat, kalabitin mo na ang gatilyo. Hindi siya makagalaw. Mahina siyang napaasik. Nanginginig ang kamay. Hindi niya kaya. Pero, nananatiling mahigpit ang hawak niya sa baril. Nakadiin ang malamig na bakal sa sentido ni Jake. Ang daliri niya nasa gatilyo. Isang pitik lang. Isang segundo lang, tapos na. Pero hindi niya magawa. Ba't di ka lumalaban? Bahagyang tumawa si Jake, pero walang saya. Anong silbi? Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Mas tumindi ang pagkalito ni Mia. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Pero bakit? Muling nagtagpo ang kanilang mata. Doon, sa titig ni Jake may pagod. Bigat. Isang bagay na hindi niya nakita noon sa kahit sinong target niya. Dahil yun ang kailangan mo gawin, di ba? Napasinghap si Mia. This feels wrong, Jake. I know it shouldn't be you. It should be your dad. Kung may dapat ako tapusin, dapat ang ama mo. Pero ba't ikaw ang binigay nila sa akin?
Siya ang dahilan kung ba't gusto kang patayin. Hindi mo ba siya gustong labanan? Tahimik lang si Jake saglit, pero hindi umiwas ng tingin. Ayoko labanan ng ama ko. Gusto ko siyang baguhin. Doon sa mga salitang yon parang may kung anong bumagsak sa loob ni Mia. Ang daming target na napatay niya na. Mga walang kalaban-laban. Mga may kasalanan, mga inosente. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, heto siya. Pinapapili kong pipigilan niya ang isang taong gustong baguhin ang buhay ng isa pa. At yon ang naging sapat na dahilan. Dahan-dahan niyang binaba ang baril. Nakita niya ang bahagyang pagbabago na ekspresyon ni Jake. Nagtataka ito. Mia! Boses ni Ara sa earpiece niya puno ng iritasyon. Ginagawa mo, tapusin mo na yan! Ngunit hindi siya makikinig. Isang beses pang tinignan ni Mia si Jake bago siya humakbang paatras. Pero isang bagay ang alam niyang hindi niya kayang maiwan. Si Jake. Gusto niya itong iligtas. Bigla siyang nakarinig ng yabag sa paligid. Hindi na kailangan sabihin pa. Isang sulyap lang ni Mia sa paligid agad niyang napagtanto kung anong nangyayari. May paparating? 4, 5 o higit pa. Mga tauhan ni Mr. Valderrama. Mahina siyang napamura. Mabilis niyang hinablot ang braso ni Jake. Magsasalita ito pero hindi natuloy. Nang hilahin siya ni Mia, papasok ng sasakyan. Mia, ano nangyayari? Nasa na susi mo? Akin na bilis! Nag-aalangan man si Jake. Inabot niya ang susi. Wala na oras para magpaliwanag na maayos. Mabilis na pinaharurot ni Mia ang sasakyan. Iniwan ang eskinita at tinumbok ang highway. Di kita kayang patayin. Mabilis niyang sabi. Pilit na iniwasan ang tingin ni Jake. At dahil doon ngayon, 2 tayo target. Saglit na natahimik si Jake pero hindi ito tanga. Agad niyang naproseso ang sitwasyon. Si Valderrama. Dagdag niya. Bahagyang mariin at bumuga ng hangin. Gusto niya rin akong patayin. Dahil tinalikuran ko ang misyon at alam ko na kung sino nagsumbong sa kanila. Muling nanikip ang dibdib niya nang maalala si Ara. Matagal na sila magkasama. Magkaibigan. Magkapatid sa larangan ng patayan. Pero ngayon wala na. Si Ara ang nagkanulo sa kanya. Napakapit si Jake sa dashboard. Nang biglang lumiko si Mia pakanan. Sinipat niya ang rearview mirror. Isang itim na van na mabilis na sumusunod sa kanila. Hindi talaga sila titigil. Mabilis niyang kinalas ang seatbelt. At inilabas ang baril mula sa holster sa hita niya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jake, pero hindi niya ito sinagot. Bumukas ang bintana ni Mia. Mabilis niyang tinutok ang baril at sa isang iglap 2 putok lang. Natamaan niya ang harapang gulong ng van. Nagpa-ekis-ekis ang sasakyan. Pilit sinusubukang bumalanse. Isa pang putok at tuluyan ang sumadsad ang van sa gilid ng kalsada. Hindi na sila masusundan. Pero hindi ibig sabihin ligtas na sila. Ibinalik ni Mia ang tingin sa daan. Piniga ang manibela at mas pinabilis pa ang sasakyan. Habang si Jake, tahimik lang at nakatitig sa kanya. Alam niyang maraming tanong ito, pero hindi niya kailangan sagutin ang mga yon. Dahil sa puntong to wala na atrasan. Ang biyahe papunta sa probinsya ay halos walang pahinga. Mula sa makikitid na eskinita ng syudad, hanggang sa madilim at mapanlinlang na highway. Dumaan sila sa maraming checkpoints. Lumusot sa madidilim na daan. At nagpalit ng sasakyan sa isang abandonadong gasolinahan. Si Mia ang nagmaneho sa buong biyahe, habang si Jake tahimik lang sa tabi. Minsan, binabasag ang katahimikan na ilang tanong na hindi niya sinagot. Ngayon, matapos ang halos magdamag na pagtakbo, nakarating din sila sa isang lumang bahay sa gitna ng palayan, malayo sa kabihasnan, napapalibutan ng katahimikan at hamog. Bumaba sila ng sasakyan at hinila ang hood ng kanyang jacket. Binuksan niya ang lumang gate. Pinapasok si Jake na halatang napagod ngunit hindi nagpakita ng kahit anong kahinaan. Pagkapasok nila,
Sinara ni Mia ang mga pinto at bintana. Sinigurong walang makakakita sa kanila. Inilapag niya ang bag sa lamesa sa katumingin kay Jake. Nakakrus ang braso nito. Nakatingin sa kanya ng matalim. Liana, gusto ko marinig ang buong katotohanan. Hindi siya kumibo. Pero alam niyang wala siyang choice. Huminga siya ng malalim. Tinanggal ang jacket. Tsaka tumingin ng diretso sa lalaki. Nang tinanggap ko ang trabahong to, ang utos sa akin patayin ka. Dahil ikaw ang kahinaan ng ama mo. Kapag namatay ka, guguho siya. Tahimik lang si Jake. Pero nakita niya ang pagkipot ng mga mata nito. Nagpatuloy si Mia. Pero ang totoo, hindi ikaw ang tunay na target. Ang gusto talagang pabagsakan ni Valderrama ay si Arturo. Ginamit ka lang nila bilang puwan para mapadali ang pagbagsak ng tatay mo. Alam mong hindi lang siya politiko, Jake. Malalim ang ugat niya sa mundo ng mga hayop na kagaya ni Valderrama. At ano ngayon ang plano mo? Isang matalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jake. Pabagsakin si Valderrama. Hindi natin siya uunahan. Mauuna siyang sumira sa atin. Muli siyang tinitigan ni Jake. Tila iniisip kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Paano natin gagawin yan? Napangiti si Mia ng bahagya. Yun ang kailangan nating pagplanuhan. Tahimik si Jake saglit. Pero sa huli tumango ito. Sa puntong ito alam nilang pareho. Wala na sila ibang mapagkakatiwalaan kundi ang isa't isa. Nakaupo si Jake sa lumang sofa. Si Mia naman, nakatayo sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa madilim na lansangan ng probinsya. Hindi na sila nagsalita na ilang minuto matapos nilang pag-usapan si Valderrama. Pareho nilang alam na kahit makatakas sila ngayon, hindi ibig sabihin ligtas na sila. Si Mia, ang unang bumasag ng katahimikan. Kaya mo bang labanan ang sarili mong ama? Dahan-dahang tumingin si Jake sa kanya. Kita sa mukha nito ang bigat ng tanong. Hindi para patayin siya, kundi para ilandad ko sino talaga siya. Sa totoo lang, siya naman dapat ang target ko hindi ikaw. Napayuko si Jake. Tila iniisip ang sagot. Maya-maya, huminga siya ng malalim at tumango. Kung yun ang paraan para matuto siya, gagawin ko. May bahagyang gulat sa mukha ni Mia. Sigurado ka? Oo. Mahal ko ang tatay ko pero hindi ako bulag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mia ang isang taong hindi lang biktima ng pangalan ng kanyang pamilya, kundi isang taong gustong baguhin ang sistema na ginagalawan nito. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa prinsipyo niyang matagal na nang gustong ipaglaban. Bakit mo ako tinulungan? Nanatiling tahimik si Mia. Hindi niya alam ang sagot. Tumingin siya kay Jake, na tila hinihintay pa rin ang sagot. Dahil hindi ko kayang tapusin na isang bagay na alam ko hindi dapat sinimulan. Hinawakan niya ang gilid ng mesa. Parang doon kumukuha ng lakas. At dahil sa matagal na panahon, may desisyon akong ginawa na hindi ayon sa gusto ng iba. Saglit na natahimik si Jake. Tila iniisip ang sinabi niya. Pero bago pa ito makapagtanong ulit, diretsong hinarap siya ni Mia. Ako si Mia Angeles. Hindi Liana Cruz ang pangalan ko. Nagtagpo ang mga mata nila. Isa akong assassin. Hindi siya umiwas ng tingin. Walang dahilan para magsinungaling pa. Hindi ko gusto ang trabaho ko. Pero yun ang paraan ko para mabuhay. Hindi kumibo si Jake. Hindi rin ito binalik ang tingin sa sahig ko kahit saan pa. Sa halip, nakatitig lang ito sa kanya. At sa mata nito, hindi niya nakita ang galit o takot. Ang nakita niya pag-unawa. Now we need to end all of this. Valderrama and your father. Pero alam ko hindi rin natin kaya ng tayong dalawa lang. May kakilala akong pwede makatulong. Si Julia. Napataas ang kilay ni Mia pero hindi siya nagsalita. Napansin niya ni Jake. Ano? Wala.
Di ko lang inaasahan na siya ang una mong tatawagin. Matagal ko na siyang kilala. Alam kong kaya niyang tumulong. Magaling siya sa tech. Kung may paraan para mahanap ang baho ni Valderrama, siya makakagawa nun. Fine, tawagan mo siya. Hindi nagtagal dumating si Julia sa lumang bahay kung saan sila nagtatago. Pagkapasok niya, agad siyang lumingon kay Mia sa kay Jake. Anong plano? Tanong ni Julia habang inilalapag ang kanyang laptop sa mesa. Kailangan nating mahuli si Valderrama sa akto. Sagot ni Mia nakasandal sa dingding. Alam nating may mga illegal siyang transaksyon. Kung makuha natin ang tamang ebidensya, pwede natin itumba ang buong operasyon niya. Habang nagtitype si Julia, tumango siya. Wala akong direct access sa kanya, pero lahat ng records merong bakas. Lalo na kung may illegal siyang gawain. Kailangan lang natin ng tamang entry point. Napatingin si Jake sa screen. Kaya mo bang hanapin kung sino pinaka-close niyang tauhan? Kung sino madalas niyang kausap? Napangiti si Julia. Alam mo ba hindi ko kaya? Tahimik na nagmasid si Mia habang nagtutulungan ng dalawa. Mula sa paraan ng pagsandal ni Julia kay Jake habang pinapakita ang screen. Hanggang sa bahagyang pagyuko ni Jake para mas makita ang laptop. May isang account na madalas niyang ginagamit para sa malaking transaksyon. Paliwanag ni Julia, tinuturo ang monitor. Pero hindi sa kanya nakapangalan. Malamang isang tauhan niya ang gumagamit ito. Kaya mo bang i-trace kung sino? Tumingin si Julia sa lalaki at bahagyang umiti. Kilala mo naman ako, di ba? Tumawa si Jake. Oo nga pala, genius ka. Muling bumalik si Mia sa pagsandal sa dingding. Pinapanood ang dalawa. Sa isang banda, wala namang kakaiba sa usapan nila. Puro trabaho. Pero hindi niya maiwasan ang nararamdaman niya. Sa simpleng paraan ng pagngiti ni Julia, ang malapit nilang distansya, ang natural na pag-uusap nila, napaismid siya sa hangin. Hindi siya dapat nag-aaksaya ng oras sa ganito. Hindi siya dapat nag-a-assume. Pero kahit anong pilit niya iwaksi ang iniisip niya, may isang bagay na kumikirot sa dibdib niya tuwing nakikita niya ang dalawa. Nakaharap silang tatlo sa lamesa. Nakapaligid sa laptop ni Julia. Sunod-sunod ang paglabas ng mga files sa screen, mga bank transactions, meeting schedules, at listahan ng taong konektado kay Valderrama. Dito tayo magsisimula. Sabi ni Julia, itinuro ang isang pangalan. Si Dario Estrella, isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan ni Valderrama. Siya ang laging nasa harapan ng mga transaksyon. Kaya kung mahuli natin siya, mahuhuli natin ang boss niya. Ano ibig mong sabihin? Siya ang gumagawa ng dirty work. May posibilidad na nasa kanya ang mahalagang dokumento o ebidensya. Napaisip si Mia. Kung mahuli natin siya at mapilitan siya magsalita, may laban tayo kay Valderrama. Tumango si Julia, pero hindi ito madali. May mga bantay siya. Siguradong hindi basta-basta magpapahuli. Napatingin si Jake kay Mia. Ano sa tingin mo? Saglit siyang natahimik bago tumugon. Kailangan nating pag-aralan ang kilos si Dario. Hanapin ang pinakamahinang sandali niya. Doon tayo aatake. Matapos ang ilang oras na talakayan, nagpasya sila magpahinga muna. Lumabas si Julia para makausap. Ang iilang kakilala niyang pwede makatulong. Naiwan si Mia at Jake sa loob ng maliit na sala. Ang katahimikan sa pagitan nila. Tila hindi awkward, pero puno ng hindi mabigkas na mga tanong. Biglang nagsalita si Jake. Alam kong ilang beses mo nang narinig to pero salamat Mia. Napatigil siya sa pag-inom ng tubig at tumingin dito. Para saan? Para sa lahat. Para sa pagligtas sa akin. Para sa pagsama sa laban na to. Kahit wala kang dahilan para gawin yan. Ibinaba ni Mia ang baso at pinanood lang ang lalaki. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ang bigat ng pasasalamat at tila hindi lang tungkol sa ilang beses na pagliligtas. Napangiti siya ng bahagya. Huwag kang masyadong seryoso, Jake.
Baka isipin mo nagiging mabuting tao na ako. Hindi naman masamang bagay yun, di ba? Napailing si Mia. Saka napansin ang ngiti nito. Isang ngiting hindi pilit, hindi porasado, genuine. Hindi niya alam kung anong meron. Pero sa sandaling yun, hindi lang si Jake ang mukhang masaya. Parang gumaan din ang pakiramdam niya. Bigla siyang bumuntong hininga. Alam mo, baka magalit si Julian yan. Ang sweet mo masyado sa akin. Ano? Ba't naman siya magsiselos? Tumatawang tanong ni Jake. Kumunot ang noo ni Mia. Ewan, baka lang. Mia, stepsister ko si Julia. Ano? Anak siya ng bagong asawa ng nanay ko. Akala mo ba may something sa amin? Halos gusto niyang batukan ng sarili. Pero sa halip, umirap siya. Huwag kang feeling. Ba't naman ako mag-a-assume? Kasi parang nagsiselos ka kanina. Excuse me? Ba't ako magsiselos? Wala akong pakialam sa'yo, okay? Sure ka? Tukso ni Jake, nakangisi. Jake. Babala niya. Pero halata ang bahagyang amusement sa boses niya. Umiling si Jake at tumatawa pa rin. Okay. Peace na. Tahimik silang naupo. Ngunit sa kabila ng biruan, may hindi maipaliwanag si Mia. Isang bagay na unti-unting pumapasok sa isip niya. Sa kabila ng kanilang biruan, may hindi maipaliwanag si Mia. Isang bagay na unti-unting pumapasok sa isip niya. Hindi niya gusto ang trabaho niya. Hindi niya gusto ang mundo niya pero ngayon, naguguluhan siya kung gusto niya pang bumalik doon. Muling nagtipon sina Mia, Jake at Julia sa maliit na kwarto kung saan nakalatag sila mesa ang plano nilang pagpapabagsak kay Valderrama. Sa loob ng ilang araw nilang paghahanda, natunto nila ang kahinaan ni Dario Estrella, ang kanang kamay ni Valderrama at ang taong maaaring magbigay sa kanila ng ebidensya laban dito. Malinaw na? Tanong ni Mia habang pinagmamasdan ng dalawa. Si Dario ang unahin natin. Sa sandaling mapasa kamay natin siya, pipilitin natin makuha ang ebidensya laban kay Valderrama. Tumango si Jake, at kapag nakuha natin ang ebidensya, ipapaabot natin sa media at sa mga pulis na hindi niya nababayaran. Sisiguraduhin natin hindi siya makakalusot. Nag-click si Julia sa kanyang laptop at lumabas sa screen ang isang blueprint ng isang lumang warehouse. Dito pumupunta si Dario tuwing may kailangang ayusin na hindi pwedeng lumabas sa opisyal na negosyo ni Valderrama. Masyadong risky sa kanyang headquarters, kaya dito siya nagtatago ng ilang importanteng papeles at transaksyon. Napatango si Mia. So we go in, get him, and force him to talk. Huminga ng malalim si Jake. At paano kung di siya magsalita? Napatingin si Mia sa kanya. Walang bahid ng pag-aalangan sa boses. Ipapakita natin sa kanya na mas nakakatakot tayo kaysa sa boss niya. Sa loob ng madilim na warehouse district, tahimik na gumalaw si Mia habang sinusuri ang paligid. Nasa likuran niya si Jake, nakaitim at handang sumugod. Si Julia naman, nasa isang sasakyan sa di kalayuan. Binabantayan ng security cameras at nakahandang magbigay ng impormasyon kung may paparating. Dalawang bantay sa harap. Saad ni Julia sa earpiece nila. 3 pa sa loob kasama si Dario. Mukhang may meeting siya sa isang buyer. Kaya natin to. Bulong ni Mia sa kagumalaw, papunta sa likod ng warehouse kung saan mas manipis ang seguridad. Tahimik silang pumasok sa loob gamit ang isang hindi nakalak na bintana. Pagkababa nila, agad nila nakita si Dario. Nakaupo sa isang mesa, may hawak na tablet, habang may kinakausap sa telepono. Siguraduhin mong walang loose ends. Kapag may lumabas na impormasyon, siguradong tayo ang babagsak. Narinig nilang sabi nito. Nagkatinginan sina Mia at Jake. Mabilis gumalaw si Mia. Isang mabilis na hampas ng baril sa batok ng isang bantay at agad itong bumagsak nang walang ingay. Si Jake naman, mabilis na sumugod sa isa pa. Tinamaan ito sa sikmura bago tinulak
sa isang stack ng crates. Nagulat si Dario. Agad na bumunot ang baril. Pero bago pa nito matutok kay Mia, isang bala ang bumagsak sa itaas mula sa ilaw. Nilubog sila sa kadiliman. Down! Sigaw ni Mia habang sinasamantala ang dilim para makalapit kay Dario. Bago pa ito makatakbo, naitulak na niya ito sa mesa. Inipit ang braso sa likod at tinutok ang baril sa ulo nito. Subukan mo sumigaw at lulunukin mo sa sarili mong ngipin. Napalunok si Dario. Anong gusto niyo? Gusto naming malaman. Lahat ng tungkol kay Valderrama. Gusto namin ng ebidensya. Umiling si Dario at nagpupumiglas. Hindi ako magsasalita. Mabilis siyang tinulak ni Mia sa pader. Nagdilim ang tingin niya. Makinig ka mabuti, Dario. Alam mong wala kang ibang pupuntahan, kundi 6 na talampakan sa ilalim ng lupa kung hindi ka magsasalita. Valderrama won't save you. Pero kung makikipagtulungan ka sa amin, baka may pag-asa ka pa makalabas ng buhay. Napakurap-kurap si Dario, halatang nagdadalawang isip. Tumingin si Jake sa kanya. Ibigay mo sa amin ang impormasyon. Ngayon na. Huminga ng malalim si Dario at sa bahagyang panginginig ng kanyang boses, sinabi niya ang salitang maaaring tuluyang magpabagsak kay Valderrama. Matapos ang oras ng pag-uusap at pananakot, tuluyang bumigay si Dario. Ibinigay niya kay Jake at Mia ang lahat ng ebidensyang magpapatunay sa iligal na operasyon ni Valderrama, mga dokumentong nag-uugnay sa kanya, sa money laundering, human trafficking, at iba pang iligal na gawain. Agad nila ipinasa mga ito kay Julia, na mabilis gumawa ng backup at ini-upload ang lahat sa isang secured server. Sigurado kayong gusto niyong ilabas sa media? Kapag sumabog to, hindi na natin mababawi. Tumingin si J.K. Mia at sa unang pagkakataon, alam niyang pareho sila na iniisip. Ilabas mo na. Tapos na ang laro niya. Sa loob na ilang oras, nag-viral ang balita. Lahat ng pangunahing media outlets naglabas na expose tungkol kay Valderrama. Mga dokumento, larawan, video recordings at testimonya mula sa ilang dating tauhan. Naging headline ito ng buong bansa. At sa loob lang na isang gabi, nawala ang kapangyarihan ng tinaguriang isa sa pinakamalaking underworld figures. Di nagtagal, sinalakay ng mga otoridad ang kanyang opisina at warehouse. At sa kabila ng kanyang yaman at koneksyon, wala na siya magawa. Siya na ang tinutugis ngayon. Mission accomplished. Bulong ni Mia habang pinapanood ang balita sa isang lumang TV sa kanilang tinutuluyang bahay. 3 araw matapos nilang pabagsakin si Valderrama, isang bagong hamon ang kinakaharap nila ngayon. Si Arturo, ang sariling ama ni Jake. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Mia habang nakatayo sa tapat ng lumang mesa, kung saan nakalatag ang mga dokumento at ebidensya laban kay Arturo. Nakaupo si Jake sa isang gilid, nakapamulsa, tahimik na nakatingin sa mga papel. Alam niyang mas mahirap ang laban na ito. Si Arturo, hindi lang basta isang makapangyarihang tao. Tatay niya ito. Kailangan. Kundi ako kikilos, sino pa? Napatingin si Mia sa kanya. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng lalaki. Pero alam niyang sa ilalim ng tapang na yon, may lungkot at pag-aalinlangan pa rin. Di kita pipigilan, pero gusto ko malaman mo na kahit anong mangyari, nandito ako. Napatingin si Jake sa kanya. May kung anong lumambot sa mga mata niya. Saka siya, tipid ng umiti. Sa patuloy nilang pagpaplano, hindi na iwasan ni Mia na mapalapit ng husto kay Jake. Mula sa seryosong usapan, hanggang sa maliit na sandaling nagbibiroan sila, unti-unti niyang naramdaman ang pagbagsak ng mga pader na matagal niyang itinayo sa paligid niya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa may veranda, nakatingin sa malayong bukirin, biglang nagsalita si Jake. Mia, naisip mo na ba kung anong gagawin mo pagkatapos ito? Saglit siyang natahimik, hindi niya alam ang sagot. Sa buong buhay niya, isa lang ang alam niyang gawin, ang sundin ng mga utos.
ang maging anino sa dilim. Pero ngayon, unti-unti niya nakikita ang sarili niya sa ibang liwanag. Di ko alam. Ikaw. Nagkibit-balikat si Jake. Siguro, susubukan ko mabuhay ng hindi nakakabit sa pangalan ng tatay ko. Tingin mo, kaya mo? Ewan ko. Pero mas gusto kong subukan kung kasama kita. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang biro, walang pag-aalinlangan. At doon naramdaman ni Mia ang isang bagay na matagal niya nang tinatanggi. Nahulog na siya rito. Sa gabing yon, hindi makatulog si Mia. Dumungaw siya sa bintana. Tinitignan ang madilim na lansangan. Ilang saglit pa narinig niyang bumukas ang pinto sa likuran. Paglingon niya, nandun si Jake. Bit-bit ang isang bote ng tubig. Di ka rin makatulog? Daming iniisip. Sagot ni Jake at lumapit sa kanya. Tumahimik sila sandali. Parehong nakadungaw sa labas. Mia, may tatanong ako. Ano? Paano kung matapos na lahat ng to? Wala na tayong dapat takasan. Anong gagawin mo? Hindi agad nakasagot si Mia. Hindi niya pa naisip ang mundong walang habulan. Walang patayan. Walang misyon. Pero isang bagay ang sigurado niya ngayon. Basta may matitirhan akong lugar na tahimik, siguro doon ako mananatili. Ikaw? Depende. Depende saan? Kung saan ka pupunta. Napatingin siya ng diretso kay Jake. Walang biro sa tono nito. Hindi rin to nakangiti ng pabiro. Seryoso? Totoo. Napalanok si Mia. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Pero isang bagay ang sigurado siya. Hindi na lang simpleng alyansa ang namamagitan sa kanila. Di ko na kayang bumalik sa buhay na yun. Di ko na kayang pumatay para lang mabuhay. Ayoko na maging assassin. Magpapakalayo-layo na lang ako at magsisimula ulit. Kasama ako sa'yo. Ano? Nagulat si Mia. Sabi mo, gusto mong magbagong buhay. Ako rin. Jake, iba ang buhay ko sa buhay mo. Hindi mo kailangan layuan ang lahat. Mia, wala nang babalikan sa mundo ko. Hindi ko na alam kung sino pagkakatiwalaan ko. Hindi ko na din alam kung paano bumalik sa dati. Kung may pagkakataon ako magsimula ulit, bakit hindi? Napabuntong hininga ang babae. Handa ka bang talikuran ng lahat? Hindi lang lahat. Handa akong talikuran ang nakaraan ko basta kasama ka. Hindi alam ni Mia kung anong dapat niyang maramdaman. Matagal siyang nabuhay sa mundo kung saan walang tiwala, walang ligtas na lugar, walang sino man ang pwedeng sandalan. Pero heto si Jake, nagsasabi ng mga bagay na noon, hindi niya inakalang maririnig niya. At sa unang pagkakataon, makaramdam niya, hindi na siya mag-isa. Makalipas ang ilang linggo na paghahanda at pangangalap na ebidensya, natunto na rin nila ang tamang pagkakataon upang pabagsakin si Arturo. Sa tulong ng mga impormasyong nakuha ni Julia gamit ang kanyang hacking skills, nalaman nila ang buong lawak ng katiwaliang ginagawa nito. Mula sa money laundering, illegal na negosyo, hanggang sa mga bayarang opisyal na pumoprotekta sa kanya. Lahat ng ebidensya nakahanda na. Ang kailangan na lang natin isang pampublikong eksena na hindi niya matatakasan. Nakapangalumbaba si Mia habang iniisip ang plano. Dapat may media, dapat live. Kailangan masira siya sa harap ng publiko nang hindi na siya makalusot. Tumango si Jake. May isang event sa City Hall. Sa susunod na 2 araw, magsasalita siya sa harap ng press tungkol sa anti-corruption efforts ng gobyerno. Isang malaking kasinungalingan. Nagkatinginan sina Mia at Julia. Doon natin siya pababagsakin. Nasa entablado si Arturo. May hawak na mikropono. Habang binibida sa harap ng media at mga opisyal, ang ani ay pagsuporta sa paglaban sa korupsyon. Makinis ang kanyang pananalita, puno ng pangakong hindi niya naman kailan tinupad. Sa likod ng mga tao, tahimik na kumilos si Julia sa isang van na nakaparada sa di kalayuan. May hawak na laptop at earpiece. Ready na ang live broadcast, Mia. Ikaw nang bahala.
Dahan-dahang lumapit si Mia sa gilid ng entablado. Suot ang simpleng jacket na nagtatago sa kanyang pagkakakilanlan. Tinapik niya ang balikat ni Jake. Ready ka na? Natagal na. Sa isang iglap, lumabas lahat sa screen ng paligid. Ang ebidensyang inilabas si Julia. Bank transactions, recordings ng mga usapan ni Arturo sa mga sindikato at dokumento nagpapatunay ng kanyang korupsyon. Nagkagulo ang media. Nagbulungan ang mga opisyal at nagsimulang umingay ang buong lugar. Ano to? Bulalas ni Arturo. Kita sa mukha niya ang pagkaputla. Lumapit si Jake sa mikropono. Tinapunan ng malamig na tingin ng ama. Lahat ng ito totoo. Ikaw ang pinakamatagal nang nagtatago sa likod ng peking imahe ng isang mabuting opisyal. At ngayon, alam na ng lahat ang baho mo. Wala ka nang matatakbuhan. Nagsimula nang lumapit ang mga pulis. Pinilit ni Arturo na kalmahin ang sitwasyon. Pero malinaw na wala na siyang kawala. Sa huling pagtatangka, sinubukan niyang tumakbo. Pero agad siyang napigilan ng mga operatiba. Habang dinadala siya palayo, lumingon siya kay Jake. Puno ng galit sa mga mata. Ikaw! Ikaw mismo ang nagpagulong sa pagbagsak ko! Hindi ko to ginawa para pabagsakin ka. Ginawa ko to para mapanagot ka. Sa harap ng lahat, tuluyan ng bumagsak ang pangalan ni Arturo. Tahimik na nakatayo si Mia sa gilid. Pinagmamasdan si Jake na nakatitig sa malayo. Alam niyang kahit ito ang matagal nang gusto ni Jake, hindi pa rin madali para sa kanya ang lahat. Lumapit siya at tinapik ito sa balikat. Okay ka lang? Oo. Finally tapos na rin. Nagkatinginan sila. Sa loob ng mahabang panahon, pareho nilang hinanap ang sagot sa buhay na kinalakhan nila. At ngayon narito na sila. Malaya. Anong balak mo ngayon? Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Gusto ko sumama sa'yo. Natawa si Mia at umiling. Di mo naman kailangang iwan lahat para sa akin eh. Hindi kita iiwan. Gusto ko magsimula ng bago. At gusto kong kasama kita doon. Tinignan ni Mia ang kamay nito na bahagyang nakalahad. Hindi siya nagdalawang isip nang abutin to. Wala na silang babalikan. Pero sa harap nila may isang bagong simula. Isang buhay na wala ng patayan. Wala ng takot. At higit sa lahat, wala ng pagtalikod sa totoong sila. Tatumba na lumipas matapos ang pagbagsak ni Arturo. Malayo na sina Mia at Jake sa magulong mundo. Nagdesisyon silang manirahan sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Isang lugar na tahimik, payapa at higit sa lahat, malayo sa anino ng nakaraan. Sa umaga tinutulungan ni Jake ang mga mangingista sa pag-aayos ng lambat, habang si Mia naman nagtatrabaho sa isang maliit na cafe. Hindi ito marangyang buhay, pero hindi rin ito mapanganib. Pagkatapos ng matagal na panahon, malaya silang humihinga. Habang tinutulungan ni Mia ang may-ari ng cafe sa pagsasaayos ng mesa, dumungaw siya sa bintana. Nakangiti siya nang makita si Jake na abala sa pagtulong sa isang matandang mangingista. Kita niya ang pawis sa noon nito, pero hindi niya maikakaila kung gaano ito kasaya. Kanina ka pa nakangiti dyan. Biglang bati ni Tita Rosa, ang may-ari ng cafe. Manliligaw mo ba yan? Hindi. Ano ka ba? Kaibigan ko yan. Kaibigan lang? Ba't parang iba ang kinang ng mata mo kapag siyang tinitignan mo? Napalingon si Mia kay Jake. Sakto namang napatingin to sa kanya at nagtaas ng kamay para kumaway. Hindi niya mapigilang sagutin yon na isang maliit na ngiti. Binalingan siya ulit ni Tita Rosa. Ika nga nila, hindi mo laging pipiliin ang taong mahal mo. Minsan, kusa na lang to darating. Kinagabihan na upo silang dalawa sa buhanginan. Nakaharap sa dagat na tinatanglawan ng buwan. Malamig ang hangin, pero sapat ang init ng katawan nila para hindi maramdaman yon. Tahimik lang si Jake habang hinahagis-hagis ang maliliit na bato sa tubig. Tahimik ka ngayon. Puna ni Mia. Nag-iisip lang. Tungkol saan? Tungkol sa atin.
At anong iniisip mo? Iniisip ko kung paano tayo umabot sa ganito. Kung paano kita nakilala bilang isang taong dapat papatay sa akin. At kung paano mo ako piniling iligtas. At iniisip ko rin kung paano kita minahal sa gitna ng lahat ng gulong to. Alam kong hindi ito madaling aminin. Pero gusto ko maging totoo sa nararamdaman ko, Mia. Mahal kita. Hindi niya alam kung paano sasagot. Mula na makilala niya si Jake, wala siyang ibang ginawa kundi pigilan ng sarili. Pinilit niyang wag mahulog, wag maramdaman ng damdaming bumabalot sa kanya tuwing magkasama sila. Pero ngayon, hindi niya na kayang itanggi. Alam mo ba, kung anong una kong naisip nung hindi kita napatay? Tanong ni Mia, tinititigan ng dagat. Bakit? Di ko nagawa. Samantalang ilang beses na ako nakapatay noon, na hindi man lang nanginginig yung kamay ko. Tumingin siya kay Jake, na tahimik lang nakikinig. At ngayon alam ko na yung sagot. Dahil mula sa simula, may isang bahagi na sa akin na hindi kayang saktan ka. At ang bahaging yun pala gusto ka ng protektahan. May ngiti sa labi ni Jake, pero bakas din ang kaba sa mata nito. Mahal mo rin ba ako? Tinignan siya ni Mia. Oo. Saad ng babae ng walang pag-aalinlangan sa boses. Hindi napigilan ni Jake ang sarili. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mia. Hinawakan nito na parang isang bagay na napakahalaga. At sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan ni Mia ang kanyang sarili na humawak pabalik. Hindi ng isang baril kundi ng isang kamay na handa siyang hawakan kahit kailan. Sa mga sumunod na linggo, wala nang pagkukunwari. Magkasama silang dalawa sa lahat ng bagay. Sa pag-aayos ng bahay na inuupahan nila, sa pagsasama sa cafe, sa pagtulong sa mga mangingisda. Isang araw habang naglilinis si Mia ng lamesa, biglang lumapit si Jake at niyakap siya mula sa likod. Gusto ko itanong ulit. Talaga bang hindi mo ako kayang patayin noon? Napairap si Mia pero ngumiti. Kung gusto mo, pwede kitang pagpraktisan ngayon. Natawa si Jake at hinalikan siya sa tuktok ng ulo. Gusto ko malaman kung kailan mo talaga nalaman na mahal mo ako. Siguro, nung gabing tinanong kita kung kaya mo labanan ang sarili mong ama. Nung sinabi mong gusto mong magbago siya. Hindi para patayin kundi para itama yung pagkakamali niya. Doon ko na-realize na hindi lang kita gustong protektahan. Gusto ko makita ka maging masaya. Hinawakan ni Jake ang kamay niya at seryoso ang tingin. At ikaw, gusto mo ba maging masaya? Ngayon? Oo, ikaw ang dahilan. Habang magkasamang naglalakad sa baybayin isang hapon, napag-usapan nila ang kanilang nakaraan. Kung babalik tayo sa dati nating buhay, ano sa tingin mo mangyayari? Di ko alam, pero sure ako hindi na ako babalik dun. Tama ka. Pareho tayo nagbago. Siguro yun ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko. Ano? Na ang buhay, hindi laging itinadhana para sa iisang landas lang. May pagkakataong pwede tayong pumili at pinili kong baguhin ang sarili ko. Pinili kong sumama sa'yo at higit sa lahat pinili kong mahalin ka. Napatigil si Mia. Sa loob ng maraming taon, ang buhay niya pinamunuan ng takot, utos at patayan. Pero ngayon, sa harap niya, isang buhay na siya mismo ang pinili at siya mismo ang pumili dito. Ako rin. Pinili kita. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa tabi ng dagat, nagtagpo ang dalawang kaluluwang minsan ay naligaw sa dilim. Hindi madali ang pagbabago, pero pinili nilang kumawala sa tanikala ng kanilang nakaraan. Sapagkat, sa bawat takbang palayo sa anino ng kahapon, doon nila natagpuan ang tunay na kalayaan at ang bagong simula na sila mismo ang bumuo.
The end.